Simulan natin sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila, ang Manila North Cemetery. Pero kahit napakalaki ng sementeryong ito, sinigurado raw ng mga otoridad na hindi kayo mawawala. Live mula sa North Cemetery, magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta dyan? Cheryl, kumpara kanina umaga kung saan minuminuto wala pa naman masyado pupunta ng mga bisita. Ngayong tanghali, kada minuto, grupo-grupo na ng mga bisita ang pumupunta dito sa Manila North Cemetery. At sa pagpasok nila dito sa likuran ko, yan ang gate, dyan ginagawa ang inspeksyon para matignan kung merong bit-bit na mga gamit na ipinagbabawal ang mga bisita. Unang sasalubong sa mga pupunta dito, lalong-lalo na sa mga senior citizens, sa mga buntis at PWD, ang mga wheelchair, tulad na layaan na naghahatid, pati itong mga nakalinya na mga e-tricycle para sa kanilang libreng sakay at libreng hatid. Dito naman, katapat niyan, yung paglalagay ng wristband at name tagging sa mga bata para sakaling mayroong mawala, alam ng mga otoridad kung sino ang kukontakin at paano kukontakin. At ngayon, opisyal nang nakapwesto dito, hindi na lang online, na meron ng puntod finder na physical assistance desk kung saan sila, lalo na yung mga posibleng maligaw kasi 54 hectares ang lawak nitong Manila North Cemetery o kaya naman yung iba, baka nakalimutan nila kung saan yung himlayan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, maaari nilang tanungin dito. Susubukin lang natin. Magandang tanghali po. Ma'am, pwede po kaya nating subuking hanapin yung puntod po ni former President Sergio Osmeña. So, eto siya. So, tinatype dito yung pangalan. At crucial din dito, lalong-lalo yung spelling para makita. Sergio Osmeña po, S-E-R-G-I-O. Opo, Osmeña. So nakadepende rin po ito sa signal. Lumabas po. Oh, okay. So ilang minuto pa lang, lumabas na ang pangalan at yung location. Memorial details. So nakalagay ang name, ang section 439. May mapa rin po ba dito kaya makita? Sige, tingnan lang natin saglit. Saan po kaya ang mapa? Para kung kunwari, hahanapin natin, bibisitahin natin. Ayun. So ganyan na siya. Etong nakabilog po. So yan yung puntod ni dating Presidente Sergio Osmeña. Unlike dati, dito may nakapaskil lang na malaking tarpaulin ng mapa ng Manila North Cemetery at saka yung online. Pero maaari na nga mag-request dito ng access o kaya naman ng assistance sa mga, lalo na sa mga hindi techie o pahirapan sa signal. At Cheryl, mahigpit ding ipinagbabawal ang mga vendor dito sa loob ng Manila North Cemetery. Yun kaya ultimo yung mga bit-bit na pagkain, pati inumin, minamatsyag ng mga otoridad. Yun nga lang, meron pa rin pumupwesto ng kanilang mga tindahan na patuloy na nirorondahan at pinaliligpit ng lokal na otoridad. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Merimon Reyes. Todo higpit na rin ang seguridad sa South Cemetery. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, kumusta dyan? Cheryl, may ilan-ilan na nga bumibisita rito sa Manila South Cemetery at kasabay niyan ay may ilan na rin na nakupiska ng mga kagamitan na pinagbabawal dito sa Manila South Cemetery. At kabilang na nga dyan ang sigarilyo, lighter, mga bladed materials, mga bladed weapon na humigpit na pinagbabawal ng mga pulisya. At ayon naman sa pulisya ay pinagbabawal daw ito tulad na lighter dahil para maiwasan daw yung mga insidente tulad ng pagsunog, lalo't na itong Manila South Cemetery ay makikitang mapuno. So madaling kumalat ang sunog kung sakali. Pero wala naman dapat ipangamba ang ating mga kapatid dahil may mga numero naman nakapaskil sa bawat nakumpiska ng mga kagamitan, so mabilis na makukuha pagbalik dito sa may entrance. At Cheryl, banggitin na rin natin, no? Katulad dito sa Manila North Cemetery, meron din dito sa Manila South Cemetery at tinatawag nilang grave finder na kung saan malaking tulong ito sa mga ating kapatid na nahihirapan na maghanap ng puntod ng kanilang mga yumao sa buhay. So pamamagitan ng paglagay ng pangalan sa website ng sementeryo, meron din namang mga QR para mas efficient at meron ding mapa na nakakalat sa loob ng sementeryo upang mas mabilis mahanap ang sections ng mga puntod at kung sakali naman, Cheryl, na hindi techie yung ating mga kapatid, meron namang bukas naman ang opisina para maghatid ng tulong sa kanila. Cheryl, hanggang alas 9 na nga ng gabi, nakabukas ang Manila South Cemetery at 24 hours naman may naka-duty dito. Kaya sa mga ating kapatid na nagbabalak na mag-overnight, ay wag na po natin subukan. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.